Hello. Ito ang ating verse for today. John chapter 13, verse 34 to 35. A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. By this, all men will know that you are my disciples, if you have love for one another. So, pag ginamit ko yung mindset ng generation ngayon that doesn't love God, that doesn't love people, sasabihin mo na lang, hindi, kailangan torturing, gantuhin, ganyan. Hindi, patay na God, gano'n. Walang pagpapatawad, dadaling ko sa grave ko yung yung sama ng loob ko. Sino kawawa, di ba? Ikaw din. Kaya nga sabi sa Bible, di ba? Na kailangan magpatawad ka. Kasi kung hindi ka papatawaran ng tatay mo na sa langit. Diba? Forgive us our debts as we have forgiven our debtors. So, kung hindi mo papatawarin, hindi ka na papatawarin. So, minsan logical lang eh. Pero, hindi natin kayang gawin yon in our own power. It's only by the grace, the power of Christ. Kung sumusunod tayo sa Lord, kung patuloy tayo nagtitiwala sa Kanya. Kasi hurt ka ngayon, may mga tao sa iyong nakasakit, abuse, mga masama nangyari sa iyo. Look for the love of Christ sa'yo. Yun yung tingnan mo. Kung tinanggap mo na si Jesus, tingnan mo yun. Kung paano kami nahal ng Diyos. And then, you give it back. That's the only way you can be called a disciple of Jesus. Kasi kung hindi ka disciple ni Jesus, hindi ka anak ng Diyos. Kaya mga taong sabi na, anak ako ng Diyos, ganito, ganyan, I'm blessed, I'm ganyan. Tapos hindi nakikita sa buhay mo nagmamahal kay ibang tao. Ang mindset mo is, pag toxic yung tao, tatanggalin na. Hindi. Tanggalin na for the peace of mind. Selfish yun. Hindi yung love. Pag may love ka, that's selfless. Diba? Pag selfish, it's all about you. Hindi. Ang pag-ibig ng Diyos, it's all about them. Bakit? Bakit? Tingin mo. Mag-isip ka. Sino mga hindi mo pa napapatawad? Sino pa yung mga taong kailangan mong mahalin? Balikan mo. Pakita mo sa kanila na isa kang disipulo ni Kristo. Mahirap to. Kaya sinasabi, actually hindi mahirap eh. Imposible. Imposible. Imposible to. Yung commandment ni Jesus, sobrang imposible kung hindi si Jesus yung mismo kikilos sa atin. Kung hindi yung Holy Spirit na binigay niya sa atin as inheritance. Kaya, kapatid, kung nasasaktan ka, kung hirap ka magpatawad, lumapit ka muna sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Lord, pakita mo sa akin yung pag-ibig mo. Padama mo sa akin, yung hanggang mag-overflow, gusto ko makita. Then, after nun, di ba? So, sobrang makita mo yung pagmamahal sa'yo ng Diyos. Makasalanan ka pa, umpisa pa lang. Pag nakita mo yung mga pinagagawa mo, kalokohan, kasamaan, kamalian, and that you know that God forgives you, is despite of that, mapapatanong ka na lang, why? Why would you love someone like me? And that comes with humility. Kasi kung ma-pride kang tao, hindi mo makikita may mali kang ginagawa eh. And it always starts when you humble your heart to God. That you see and you tell Him that you're nothing without Him. Kasi kinabukasan, pwede kang bawian ng buhay. Hindi mo control yan. Who are you, di ba? And yet, God gives the grace, the mercy, na, I don't know, why are you still living until this day? And I know for sure that God wants you to experience His love. Gusto niya maramdaman mo yung pag-ibig niya. Para sa ganon, mahalin mo din yung kapwa mo. So, I love you with the love of the Lord, kapatid, and I hope you do to others as well. God bless.